Okay, good day mga ka-Aircon Tech. Andito kami dito sa aming taniman ng kalamansi. So ipapakita ko lang, share ko lang yung mga tinanim namin. Ito na sila oh. So ito yung mga bagong patanim namin. Yung last na umuwi kami. Kaya lang ang dami ng mga bunga. Ayan, so tinatanggal namin itong mga buko na ito para hindi mabansot yung puno. Ayan, so halos nagpare-parehas na ng laki. Meron lang mga part na medyo nabansot, pero papalitan na namin ng ibang puno siya. So ayan, andun yung lahat. Ayan. Okay, so mamaya iikot tayo dito yung mga dating tinaniman na ng talong. Iikutin natin. Kailangan mo yung kalamansi Kalamansi. Kapalagyan ko na istikay ito. Okay. Ayan o. So tingnan nyo yung bunga ng kalamansi dito na. Oh, ang lalaki. Kaya lang, ito yung dapat nga tinatanggal namin kasi nababansot yung ibang puno kapag marami siyang bunga. Kasi wala pang isang taon to, ganito na siya kalalaki. Yan o. Tulad nito. Medyo naiwan ang laki niya dahil ang dami ng bunga oh. Ang laki ng bunga. So medyo mura ang kalamansi ngayon kaya hindi siya gaanong naaasikaso, pero dapat kasi ito tinatanggal, yung bulaklak pa lang tinatanggal na para hindi siya lumalaki. So yung mga ganito bulaklak oh. Pag nagbuko na siya na ganito, tinatanggal na namin yan dahil nababansot yung puno. So dapat talaga siya pag pinabunga natin mga halos 2 years bago natin talaga siya pabungahin. Kaya lang talagang naglalabasan dahil sa ganda ng lupa, bumubunga kaagad siya ng napakarami. Ayan. So ito yung mga nauna nating itinanim. Nakakatuwa na kasi tingnan nyo ang lalaki na. So pag naka kompleto na isang taon to, baka halos kasing tangkad ko na to. Ayan, then pabuka na siya. Mga bading kasi ito yun, bunga. So halos nagpapare-parehas na siya ng laki. Ayan o. Lalaki ng bunga. Oh. Yung fertilizer na ginamit namin dito, yung ipot na ng manok na nilalagay sa mga puno-puno. Kaya natural na fertilizer. Yung ibang talong na itinanim dito na tapos na nilang gamitin. Ayan, so bumubuelo na ulit yung mga kalamansi. Ito. Oh, tingnan nyo yung laki ng kalamansi compared to sa nabibili nyo doon sa palengke. So hindi siya ganito kalalaki, hindi rin siya ganito kagagandang kalamansi. So ito yung masasabi namin kapag kakalamansi ng Mindoro, first class talaga yan. Napakaganda. Yan. So iikot tayo doon mamaya. Pupunta tayo doon sa kabila na pinatataniman namin ng kalamansi ulit. So mga 2 hectares yun na tataniman namin. So ayun lang. Kasi alam niyo sa ating mga technician, so medyo ano bang tawag dito kapag habang tumatagal, minsan mahina na ang trabaho. So nagti-take advance lang tayo habang maaga-aga pa, para kung sakaling maabot tayo doon sa time na magre-retire na tayo, meron tayong aasahan na pangkabuhayan. Kaya siguro mga 3 years, maayos na yan, talagang ha-harvest na ng tuloy-tuloy. Kaya ayan, sinasamantala na namin yung pagkakataon. So pagka mga ganitong time like Pasko or yung may oras tayo, binibisita natin, and
pag may konting budget, tinutuloy-tuloy natin yung pagpapatanim para pagdating ng panahon may aasahan tayo, ano. So hindi natin pwedeng iasa lang dun sa hanap buhay natin sa pag-aircon, benta ng aircon, pagre-repair. So may ano yun kapag yung may mga panahon na mahina o baka dumating yung panahon na talagang wala na tayong ibang mapag-isipang trabaho. So kapag ganito yung sa lupa, tanim, tuloy-tuloy ito lifetime baga, kumbaga ano ba tawag dyan, lifetime na pagkakakitaan natin. Kaya lang, siyempre, kailangan din nating pupukusan o tututukan yung mga pinapagawa natin. Ayan, so napakaganda, lalo na pagka ganito nakatangkad yung kalamansi. Tignan nyo, wala pang 1 year ito kasi nung pinatanim namin to is month of March no? April o May nung nakaraang taon. So wala pa talaga siyang isang taon, ganito na siya kalalaki. So nakakatuwa pagka ganito na kalalaki. Yung actually nakaharbisan na siya dahil hindi nga namin na aruga nung mga nakaraang panahon yung bulaklak niya nagtuloy-tuloy kaya lumaki yung bunga. So napapakinabangan din naman kahit paano napipitas at napapabenta natin. Ayan. So lilipat tayo ngayon dun sa kabilang pagtataniman natin. Tara! Ayan. So namitas na rin kami ng talong dun. Uulamin namin mamaya. Marami pang bunga na natira. Yung ibang puno ng talong nila ay kumbaga tapos na silang magtanim. So ito yung puno ng talong, hindi pala amin to, pinatanim lang namin. So para lang, alam mo yung para lang may maglilinis ng mga puno-puno ng kalamansi. Sabi ko sige taniman nyo ng talong. Then yung pinaka ganansya na lang namin, linisan nyo yung mga puno. So magaganda naman, malilinis naman yung puno. Then yung lupa, pinakinabangan nyo nila na tinaniman ng talong. Ayan, so ngayon hindi na siguro tayo magpapatanim muna dun sa medyo maliliit na puno na lang para makabuelo na ng laki yung puno ng kalamansi natin. Ayan, tara! Oh. Grabe, ang lalaki oh. Oh. Yung laki ng kalamansi oh. Grabe, gaganda. Oh. Oh. Lalaki. Tara. Ba't pinutol mo yan? Ano siya? Actually sayang kasi hindi siya napansin. Ano to, kung tawagin, kalamundaring o yung hindi nabuhay yung pinagbadingan niya. Mapapansin mo yung laki ng dahon at saka yung tinik matinik siya. So hindi siya kalamansi. Pero yung itsura, pag tiningnan mo kala mo kalamansi. Kaya pinutol ko na siya, nilagyan ko siya ng tusok na kawayan kasi papapalitan natin ng puno. Mapapansin nyo yung dami ng tinik Ang kalamansi kapag may budding, hindi siya ganito katinik. Tingnan mo to, compare mo dito sa iba. Halos parehas siya. Then tingnan mo yung itsura ng dahon, pati yung ano nito amoy nung dahon iba, ang may pagkakaiba siya compare mo dun sa amoy ng dahon ng kalamansi. Hindi siya kaya sayang kasi ang laki na. Lumaki siya ng tres tayo, pinutol ko siya, sayang, laki na ng puno, hindi siya napansin. So lalagyan ko din ng kawayan para matandaan kung alin yung papapalitan ng puno. So tataniman ng panibago dito. So, isa-isahin ulit pala to para makita. So minsan hindi mo napapansin, nakala mo kalamansi siya, pero kung tawagin to kalamundaring. So ito yung mismong puno niya. Ang mismong puno pala nito yung tinatawag namin kalamundaring. Tapos
yung taas dinudugtong sa kanya yung kalamansi. Kasi mas matibay ang puno ng kalamundaring, saka yung ugat niya mas matitibay ang kapit kasi mas paluwang siya compare sa kalamansi na yung ugat niyan halos diretso lang na maliit, kaya medyo mahihina siya pagka purong kalamansi. Kaya nangyayari dugtungan siya ng kalamundaring tapos ang pinakadulo niya is kalamansi. Ayun. Hindi siya seedling na kalamansi, ano siya, kalamundaring. Kung seedling na kalamansi sana okay pa siya. Ayan, tara iikutin na lang natin. So papapalta na lang ng bago. Saka nilaging talong natin. Ayan. So compare, tingnan naman yung gaganda ng ano. Yan. So katulad nito yung tumubo, akala mo kalamansi siya. Pero Ito pa yan Ito hindi. Yan. Kaya nga, hindi ito kalamansi. So yung kabilang side niya kalamundaring. Yung kabila kalamansi. Pero kung titingnan mo, akala mo magkamukha siya, ano. Kasi mapapansin mo siya, dapat may bunga siya. So hindi siya bumunga. Ibig sabihin, namatay ang budding nito. Ayan, saka matinik. Akala mo kalamansi, sayang mo. Ayan. Ito hindi ko alam kung ano, pero hindi rin patay din ang budding. Tara, papataniman na lang natin ng panibago yan. Okay, let's go. Baka matinik ka. Grabe. Ay. Sayang. Ito malalaki. Ang laki. Grabe naman, ang dami ng binunga na rin. Ang dami nga. Dami. Hindi pa kayo dapat mamunga. Lalaki. Pero ito naman, pwede naman siyang pitasin. Pambenta. Kaya lang, hindi talaga dapat na pabungahin pa. Para magtuloy-tuloy siya. Let's go. Plano na to. Pag binili mo to sa atin, 20 pesos na. Dapang 1/4. Ayan, so ito yung sunod na patataniman natin. Actually may matatanim na ito na dating kalamansi na medyo maedad na yung mga puno. So magulang pa namin yung nagpatanim nito. So ito namang area na to ibinigay na sa amin ng mga magulang namin. Ayan, so napalinis na. Medyo magastos lang talaga yung pagpapalinis. Kita yung mga puno ng lansones yan. Ito, pati puno ng nyug, pinatanggal namin kasi kapag ganyan, yung puno ng kalamansi, hindi siya gaanong gumaganda. Kaya ito makikita yung mga puno ng lansones. Naitumba na lahat. Kasi yung puno ng kalamansi, ay ng lansones at saka rambutan, halos hindi pinakikinabangan.
minsan sa loob ng isang taon hindi siya napapabunga, minsan 3 taon. So maliit ang income, kaya sabi ko sayang yung lupa, kaya ang ginawa namin, tinanggal yung mga lansones, papalitan namin ng puro kalamansi. Maluwang pa hanggang doon pa yan, andun sa may peggery na yan. So nasasakupan pa, mahigit, alam ko mahigit 2 hektarya to na patataniman ng kalamansi ulit para maayos. So ito yung nangyayari sa mga puno kapag napapabayaan. Nagkakaroon siya ng mga, tawag sa amin dito, dapo. Yan, dapo at saka kaliskis dalag kung tawagin. Napakahirap tanggalin. Pagka tumubo sa isang puno ng kalamansi, nahirap tanggalin. Kaya talagang gagastusan siya na maitanggal para maging maayos ulit. So yung mga bakante na wala pang tanim, papalagyan ulit ng tanim na kalamansi. Pero yung mga lumang puno, hindi na namin tatanggalin kasi napapakinabangan siya pa siya. Kumbaga, lilinisan lang yung mga puno-puno niya. Susundan na lang ulit yung dating sukat niya. Ayan. Tara, ikot tayo doon sa dulo. May lipa. Ayan. Ito yung mga puno na makati. So mahirap, dapat matanggal yan. Ito yung ni-spray nung tinatawag namin na gamot na power para mamatay yung mga lipa. Lipa ang tawag sa amin, na napakakati ng puno na yan. Yun. So yung mga ibang puno ng lansones, tinanggal na lahat. Mga bakante. Sabi ko na si Ed. Sayang bunga. Namin. Papapitas nga yan. Hindi lang nakasikat. Ito pa sa dulo